Dito, dito! Nakangiti si Margaret habang kinakampayan ang nangingintab na kotseng paatras na pumaparada sa parking lot ng isang kumpanya. Mahina niyang hinampas ang likuran ng sasakyan. Ayos na! Nanatili ang ngiti ng dalaga nang magbukas ang pinto ng kotse. Magandang umaga, ma'am! Umirap naman si Cristel, ang kaisa-isahang pamangkin ng may-ari ng isang real estate development company. I told you, ayaw ko makita ka this early morning. Nandidiri pa nitong tiningnan ang kamay niya na nakahawak sa pinto ng kotse. And get your hands off my car! Hindi nawawala ang ngiti ni Margaret. Ma'am naman, tinulungan na nga kita mag-park ng kotse mo eh. I didn't ask you to do that. Napaisip naman siya sa sinabi ni Cristel. Hindi mo maintindihan, right? Hindi ka kasi nakapag-aral. You're just a beggar. Alam mo, Ma'am Cristel, imbis na magpasalamat ka, ang dami mong sinabi. At ano naman kung hindi ako nakapag-aral? Wala naman ako nilalait na tao katulad mo. Diyan ka na nga. Hey! Margaret! Don't you dare turn your back on me! Sunod na sigaw ni Cristel pero diretso siyang naglakad. Nakarating siya sa harap ng Guillermo Real Estate Development Company. Tiningala niya ang mataas na building at naalala na noon ay isang kagaya niyang pulubi ang nakapulot at nag-aalaga sa kanya. Sa lampin daw noon na nakabalot sa kanya ay nakaukit ang apelidong Guillermo at umaasa siyang baka nagtatrabaho sa kumpanya ang kanyang pamilya. Margaret! Nilapitan siya ng kaibigang gwardya na si Joanne. Nagpunta ka na naman ba sa parking lot? Iginiya siya nito sa isang tabi. Nagreklamo na si Ma'am Cristel. Alam mo naman na masama ang ugali noon. Bulong nito. Nako, sinabi mo pa. Aba, tinulungan ko na ngang ipark ang kotse niya, ininsulto pa ako. Iwan ko ba dun? Galit na galit sa'yo yun. Kahapon lang nag-report siya sa security office at pinababantayan ng gusto ang paligid ng building. Para raw hindi makalapit ang tulad mong pulube. Inis na huminga si Margaret. Ay, ano ba kasi problema niya? Natanong niya. Binangga siya sa balikat ni Joanne. Aminin niya man kasi o hindi, kahit marumi ka at hindi maayos ang damit, mas maganda ka pa talaga sa kanya. Mayabang siyang nagkibit balikat. Well, wala na akong magagawa dyan. Hindi ko naman kasalanan na kahit anong makeup ang ipatong niyo sa mukha niya ay hindi umuubra. Nagtawanan silang nag-appear ng kaibigan na gwardya. O sige na, balik na ako sa trabaho ah. Mamayang gabi, samahan mo ulit ako mag-duty. Umiti siya at tumalikod. Bitbit niya ang isang maruming bag. Nawala rin ang ngiti niya nang lumayo sa gusali. Mahirap din talaga ang kalagayan niya. Wala siyang bahay na mauuwian. Walang mga magulang. Walang pamilya. Divina, Yes, Kuya Alfred. wala ka ba nakukuhang lead? Pasimple ang pag-ismid ng ginang. Kausap nito ang nakatatandang kapatid sa loob ng kotse. Kahit anong balita tungkol sa kung nasaan ang anak ko. Kuya, it has been 20 years long. Sino pang nakakaalam ng tungkol sa pagkawala niya? Naniniwala ako na may nakakuha ng anak ko, Divina. At baka naghihintay lang sila. May sakit ako. At gusto ko lang na makita siya kahit na papaano. That's definitely my point, Kuya. You're sick. Hindi pwede sa'yo ang ma-stress. Seryosong hinawakan ni Divina ang kamay ng kapatid na kasalukuyang nakaupo bilang presidente ng kumpanya. Ako nung bahala sa lahat. Don't worry. Ipa-follow up kung paghanap natin sa anak mo. Yung hinarid mong investigador, bakit hindi ko pa nakikita o nakakausap man lang? Kuya, hindi ba sabi ko sa'yo ayaw kitang ma-stress? Lalo na't wala namang magandang balita na daladalang investigador na yon. Kapag meron na, ipapaalam ko agad sa'yo. Patuloy nito. Huminto na ang sasakyan lula ng magkapatid. Agad na pinagbuksan ng naghihintay na sekretaryo na si Von ang pinto ng kotse. Good morning, Mr. President. Inalalayan agad ng binata ang matandang napahawak sa noo matapos mahilo. Ayos lang po ba kayo, sir? Napatingin ang binata sa lumabas sa kabilang pinto ng kotse. Sabi ko na sa'yo, Kuya Alfred huwag ka na masyadong mag-alala. Yan tuloy, inaatake ka na naman ng migraine mo. Sinulya pa ni Divina ang sekretaryo. Ibalik mo na sa mansyon si Kuya. Hindi. Kaya ko. Awat ng amo. Ma'am, aalalayan ko na lang po siya sa opisina.
Desisyon ng binata bago nilinga ang amo. Tara na po, Mr. President. Ipinakita ni Von ang braso sa matandang tumango. Kumapit naman si Alfred doon at nagsimulang maglakad. Wisit talaga! Inis na humakbang kasunod si Divina. Good morning, ma'am! Ngumiti lang ang ginang habang naglalakad at nasasalubong ang mga empleyado. Sa hallway ay nakasalubong ni Cristel ang tiyuhin. Agad na kumislap ang mga mata ng dalaga nang makita kung sino ang kasama nito. Hi, Von! Uncle, are you okay? Akma sana niyang hahawakan ng kanyang tiyuhin nang iiwas ng sekretaryo. Kailangan kong dalhin si Mr. President sa office niya para makapagpahinga. Oh, I see. Excuse us. Nakahalukip-kip na pinanood ni Cristel ang dalawa. Napatingin ito sa ina na parating. Mommy! Nasaan ang uncle mo? Itinuro ng dalaga ang pinto nang makalapit ang ina. Dinala siya ni Secretary Von sa loob. Don't tell me he's not feeling well na naman. Inaatake ng migraine. Ginawa na niyang ospital itong kumpanya natin. Bakit kasi hindi na lang magpahinga si uncle sa bahay? Tapos ibigay na niya sa atin ng kumpanya. Kayong magiging president habang ako naman ang vice. Pagkatapos, si Von din ang i-hire kong secretary. Hindi na sana tayo nagtsatsaga sa maliit na pwesto rito. Dagdag nito. Yan lang din ang gusto ko, anak. Nako, pasasaan ba't makukuha rin natin ang posisyon na gusto natin sa kumpanya? Pero may isa tayong problema, Mami. Yung nawawalang anak ni Uncle Fred. Tugtong ni Cristel. Hinila ni Divina ang anak papunta sa office nito. Ginagawan ko na nga ng paraan. Hindi pwedeng makita ng uncle mong anak niya dahil ipapamana niya ang kumpanya sa kanya. Hindi yun pwedeng mangyari, Mami. Hindi na dapat makita ni uncle ang pinsan ko. Kung hindi, maiitsipwera tayo rito sa kumpanya. Mom, you have to do everything you can para hindi nang makabalik ang babaeng nandito at magkita ang mag-ama. Maingat na alalay ni Von paupo ang matandang amo sa swivel chair nito. Parating na po ang personal nurse ninyo para sa agmat ninyo. Pagbibigay alam ng sekretaryo. May kailangan pa po ba kayo, Mr. President? Wala na. Salamat, Secretary Von. Nagtungo ito sa harap ng mesa ng amo. Secretary Von. Yes, Mr. President. Pwede pa ba akong humingi ng pabor sa'yo? Kahit na po, sir. Gusto kong tulungan mo si Divina sa paghahanap ng anak ko. Mas maraming naghahanap, mas may posibilidad siyang makita. Huwag po kayo mag-alala, Mr. President. Hahanapin ko ang anak ninyo at dadaling ko siya sa inyo. Nagulat pa si Von nang sa paglabas ng pinto ng opisina ay nag-aabang ang mag-ina. Pinanatili ng mga ito ang ngiti kahit na nabigla rin na makita siya. Tuluyang sinarado ng binata ang pinto. Kamusta si Kuya Alfred? Usisa ni Divina. Maayos na po si sir. Umabrisyete si Cristel sa sekretaryo. Sabay na tayong pumunta ng office. Magalang na iniwas ni Von ang braso kay Cristel. Pasensya na po, ma'am. Ay pupuntahan ako. Saan? Otomatikong nasa harapan niya ang ina nito. May inutos ba si Kuya sa'yo? Ano? Tungkol saan? Tungkol ba sa anak niya? Sa pamangkin ko? Sunod-sunod na tanong ni Divina. Sadyang hindi sumagot si Von. Ay, sinabi ko na nga eh. Ako na bahala sa paghanap ng pamangkin ko. Gusto ni Mr. President na mas marami maghahanap sa kanya para mas madali siya makabalik. No! Napakunot ang sekretaryo sa naging reaksyon ng ginang. Pansin niyang sandali pang nagkatinginan ang mag-ina. Ako nang ang bahala. Utos po sa akin yun ni Mr. President. Kaya hayaan niyo ang gawin ko ang trabaho ko. Maiwan ko na po kayo. Von! Tawag pa ni Cristel pero nagpatuloy lang ito. Habang si Divina naman ay nagmamadaling kinuha ang cellphone. Hello? Papunta dyan si Secretary Von at wala kayong sasabihin sa kanya na kahit na ano. Kung hindi, sa akin kayo mananagot. Mahina nitong kausap ang head ng security department. At kung yung babaeng sinasabi niyong laging nasa labas ng building, yung pulubi, huwag niyong hahayaang makalapit dito. Naiintindihan niyo? Ay, pwisit. Hindi ba talaga titigil si Kuya Alfred? Gigil na ibinaba ng ginang ang cellphone. Mom, what are we going to do? Baka mahanap na ni Uncle ang anak niya. Kabadong sabi ni Cristel. Tumahimik ka nga dyan. Halika rito. Muling hinila palayo nito ang anak.
Yung pulubing sinasabi mong laging nasa labas ng building. Nakita mo ba siya kanina? You mean si Margaret? Oo, siya nga. Nasaan siya? Kaninang umaga, nasa parking lot. Natigilan ng dalaga ng mapamurang ina. Sinabi ko nang hindi pwedeng may pulubi sa labas ng kumpanya eh. Kaibigan niya yung lady guard sa entrance eh, kaya nakapasok siya kahit sa parking lot. Sagot ni Kristen. Umanda sa akin ng lady guard na yan. Tatanggalin ko siya ora mismo. Mabilis na naglakad ang galit na si Divina. Mommy! Where are you going? Maarting tumakbo si Cristel para sumunod sa ina. Napapreno si Von nang sa pagliko ay matanaw ang nagmamadaling mag-ina. Agad siyang nagtago sa kung saan at nang makalabas ang mga ito ay doon lang siya pumunta sa pakay. Good morning, Ma'am Divina! Magaang bati ng babaeng gwardya. Sumunod ka sa akin. Kailangan kitang kausapin. Maotoridad na utos ng ginang. Nang sumunod si Joanne sa amo ay pasimple pang luminga sa paligid si Cristel para masiguro na walang nakakita sa kanilang mag-ina. You're fired! Ano po, ma'am? Ano pong ginawa ko? Segunda ng nagtatakang gwardya. Dahil hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Ma'am, nagkalat pa rin mga pulubing yon sa paligid ng building. Ma'am, si Margaret lang naman pong hinahayaan ko. At saka nakakatulong siya sa mga empleyado na nandito. Hindi naman po siya perwisyo eh. Kahit na. Gigil nitong dinuro si Joanne. Ayoko na babahiran ng dumi at nilalangaw ang kumpanya ko. Ma'am, kaya lang naman po nagpupunta si Margaret dito eh. Nagbabaka sakali siyang may makita siyang pamilya niya. Wala siyang pamilya dito. Ang pamilya niya ay nasa basurahan. Ngayon, umakyat ka na sa department mo. At hubarin mo ang uniforme dahil hindi ka na empleyado ng kumpanyang to. Nang tumalikod si Divina ay nakangiting sinulyapan ni Cristel ang gwardyang hindi pa rin alam ang gagawin. Tuluyang natanggal si Joanne sa trabaho. Madilim na nang maglakad si Margaret matapos tumulong na mag-dispatcher sa terminal ng jeep. Nang may humarang na motor, sakay ang lalaking nakasuot ng helmet. Natigilan siya sa takot. Oo, sanay na siya sa mga halang ang bituka sa kalsada. Pero itong unang beses na makaengkwentro siya ng isa. Sandali! Anya sa lalaking nakasuot ng helmet. Wala akong pera! Tulong! Naghihiyaw si Margaret habang kip-kip ang bag. Wala ka mahihita sa akin! Akmang bababa ng motor ang estranghero nang kumaripas ng takbo ang babae. Margaret? Naaninag ni Joanne ang tumatakbong kaibigan. Joanne, tulungan mo ko! May humahabol sa aking hold-upper! Hinihingal siyang nagsumbong. Sinulyapan nito ang lalaking humahabol nga sa kanya. Mula sa bag ay kinuha ng gwardya ang baton. Humakbang ang lalaking palapit sa kanya. Huwag kang lalapit! Hindi, huwag kang lalapit sabi! Nang itaas ni Joanne ang baton ay mabilis na hinagip yun ng lalaki. Nag-agawa ng dalawa sa bagay na yon. Kahit takot ay sinubukan ni Margaret na tulungan ng kaibigan. Pero sa paghawi ng estranghero ay napaatras siya at tumama ang ulo sa kung saan. Natigilan ng dalawa. Margaret? Tanong ng naiiyak na si Joanne. Margaret! Ulit nito bago dinaluhan ang nawalang malay na pulubi. Nang iharap ng gwardyang si Margaret ay naroon ng dugo sa noon nito. Mabilis na hinubad ng estranghero ang helmet. Sir Von? Mabilis na lumapit ang binata sa nakahigang palaboy. Bakit ho kayo nang hold up? Hold up? Hindi ako mga hold up. Bakit niyo ho siya hinahabol? Gusto sana kitang itanong sa kanya. Hindi na kita naabutan sa kumpanya. Tungkol naman ho saan? Tungkol sa pulubi na palaging nasa kumpanya. Tinuro ni Joanne si Margaret. Siya yun. Siya ang pulubing laging nasa building natin. Tensyonadong nilingan ni Von ang estranghera na tinutukoy nito. Agad na buong lakas na binuhat ng binata ang walang malay pa rin na babae. Sa ospital ay kasalukuyan silang naghihintay sa labas ng emergency room. John, Sir Von, wala ba siyang pamilya o kamag-anak na pwedeng tawagan para sabihin ang nangyari sa kanya? Wala ho, sir. Simula ng bata pa lang si Margaret, palaboy-laboy na siya. Naglinya ang noo ng binata sa narinig. Ang kwento niya noon, napulot siya ng isang pulubi na kinalakihan niyang magulang. Mga 20 taon nang nakalipas. Madalas siyang dalhin noon doon
Nagbabaka sakaling mahanap ang tunay na pamilya niya. Ang kaso hanggang sa namatay nang nag-alaga sa kanya ay hindi na nila yun nakilala. Pero kahit ganoon, araw-araw pa rin bumabalik sa building si Margaret. Margaret? Tumango si Joanne. Oho, yun ang ibinigay na pangalan sa kanya. Nasulya pa ni Von ang ilang hibla ng buhok na nakadikit sa damit niya. Dito ka lang muna, Joanne. Huwag mo siyang iiwan. Buo ang loob ni Von nang tumayo. Malakas ang kutob niya na natagpuan na niya sa hindi inaasahan na pagkakataon ang matagal na hinahanap ng kanyang amo. Kuya Alfred! Sigaw ni Divina sa loob ng kwarto ng nakakatandang kapatid nang maabutan itong nakahiga sa ibaba ng kama. Mommy! Dungaw sa pinto ni Cristel. Sinulya pa nito ang tsuhin. Ano nangyari kay Uncle? I don't know. Naabutan ko na lang siya rito. Wait, I'll call for help. Tumalikod na ang dalaga pero napahinto rin at dahan-dahang humarap. Lumapit ito sa ina bago mahinang nagtanong. Bakit ko pa kailangan tumawag ng tulong? Stupida. Bulong naman ang ina nito. Bumaba ito sa kapatid at marahan itong hinarap. Kuya? Kuya, gising na. Lihim ang ngiti ni Divina habang kunwaring ginigising ang kapatid. Hanggang sa tumunog ang cellphone ni Alfred. Agad na pinuntahan yon ni Cristel. Mommy, si Von tumatawag. What? Sagutin mo. Paano kung itanong kung bakit ako ang sumagot ng tawag? Nagkatitigan ng tensyonadong mag-ina. Kailangan mo gayahin ang acting ko. What, Mommy? Hanggang sa sumigaw si Divina. Tulong! Tulungan niyo kami! Si Kuya Alfred! Si Kuya Alfred! Eksahiradang sigaw nito. Pagkatapos ay nandudumilat na lumingon sa anak. Sagutin mo na yan! Natataranta naman si Cristel na tinapat ang cellphone sa tenga matapos sagutin ng tawag. Hello? Von? Napakunot noo ang binata na kakalabas lang ng opisina ng doktor. Ma'am Cristel, bakit hawak ninyo ang cellphone ni Mr. President? Nag-pass out si Uncle. Naabutan na rin namin siya ni Ma'am na walang malay sa kwarto niya. Agad na ibinaba ni Von ang tawag at mabilis na lumbas ng ospital. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Margaret. Nahawakan niya ang noo na may benda. Bumangon siya paupo upang tingnan ang paligid. Margaret! Joanne! Mula sa pinto ay pumasok ang kaibigan. Kamustang pakiramdam mo? Pinilit niyang inalala ang nangyari bago matagpuan ang sarili sa ospital. 2 araw ka ng tulog. Napatingin siya rito. Ganon katagal? Tumango si Joanne. Oo, napuruhan ang ulo mo ng isang gabi. Naalala mo ba nung humingi ka ng tulong sa akin? Oo, yung hold-upper. Naalala ni Margaret. Hindi pala siya hold-upper. Ha? Sino yung lalaking yon? Si Sir Von. Gusto raw niya akong kausapin. Pinanood niya itong ilagay ang prutas sa mesa sa tabi ng kanyang kama hanggang sa mapatingin sa loob ng kwarto. Agad niyang hinawi ang kumot. Bakit mo ako dinala dito? Wala akong ibabayad. Dugtong niya. Agad siyang pinigilan ni Joanne na bumaba ng kama. Hindi ka pa pwedeng umalis. Bukod sa hindi pa natin alam ang kalagayan mo, kabilin-bilinan ni Sir Von na bantayan kita. Ha? Bakit nga ako kailangan pabantayan? Sino ba ang Von na yon? At isa pa, siya bang magbabayad ng bayarin ko dito sa ospital? Hayaan mo na akong umalis. Margaret, maghintay na lang muna tayo. Natigilan sila nang bumukas ang pinto. Dahan-dahan silang nagbitaw na magkaibigan. Seryosong pumasok si Von sa loob. Pagkatapos ay itinaas ang kamay at sumenyas. Napaatras pa si Margaret nang makita ang ilang pumasok na tao. May isa na may daladalang nakabalot na magandang bestida. Muli niyang binalikan ng lalaking nakapamulsa sa harapan niya habang suot ang formal na damit. Siya si Sir Von. Siyang sinasabi ko sa'yo. Bulong ng kaibigan sa kanya. Pailalim na muling sinulyapan niya ang estranghero. Nabalitaan ko na sinugod mo ako dito sa ospital. Pero ayos na ako kaya lalabas na ako. Humakbang siya ng seryoso itong humarang. Tiningalan niya ang lalaki. Wala akong ibabayad dito. At saka ayos naman ang pakiramdam ko. Alam ko. Alam mo? Sinipat siya nito ng tingin. Pinayagan ka na ng doktor na ma-discharge.
Yun naman pala eh. Sagot ni Margaret. Pero kailangan mo sumama sa akin. Napunit ang kanyang ngiti. Ano? Sumama sa'yo? Dagdag niya. Itinuro nito ang mga taong kasama. Siya si Belinda, ang magiging personal assistant mo. At si Pinky, ang makeup artist at stylist mo. Simula ngayon, sila makakasama mo at aalalay sa'yo. Humakbang ang mga ito, pero itinaas ng nagtatakang dalaga ang kamay. Teka! Sandali lang! Malalim ang linya sa noo ni Margaret nang salubungin ng tingin ng estranghero. Anong sinasabi mong makakasama? At saka, hindi ko kailangan yan, no? Ibayad nga rito sa ospital, wala ako. Wala kang dapat alalahanin. Dapat ako mag-alala dahil hindi ko alam ang nangyayari. Nakatulog lang ako ng ilang araw. Pagkatapos, pagkagising ko, may lalaking hindi ko kilala na ayaw akong paalisin. At sinasabi magkakaroon ako ng personal stylist at ano nga yung isa? Natigilan siya at napahawak sa noo na tila sumakit sa nangyayari ngayon. Naroon naman agad si Joanne para alalayan siya. Oo nga naman, Sir Von. Ano bang nangyayari? I'm sorry kung nabigla ako kayo. But here. Inabot ng binata ang kung anong papel. Natuon ang mga mata ni Margaret doon. DNA result ang laman yan. Oh, anong kinalaman ko dyan? Tanong ni Margaret. Napangiti si Von. Wala ka talagang ideya tungkol sa tunay mong pagkatao. Anong ibig mong sabihin? Dinapuan siya ng kung anong kaba. Binuksan ng binata ang papel. This is the result of your DNA test. Nagkatinginan silang magkaibigan. Pinag-DNA mo ko? Oo, at ang sagot ay ang hawak ko. Marahang kinuha ni Margaret ang iniabot nito. Mr. Alfred Guillermo? Sandali, siya yung may-ari ng Guillermo Real Estate Development Company, di ba? Dagdag niya. Oo, siya nga. Bakit pinadna mo kami? Di ba dapat ang itanong mo kung nag-match kayo? Napakurap si Margaret at bumaba ang tingin sa papel. Marahan siyang napaupo sa kama nang makita ang resultang naroon. Nagmamadali namang lumapit si Joanne, sinilip ang hawak ng kaibigan. Totoo ba to? Magkadugo kayo ni Sir Alfred, Margaret? Hindi makapaniwalang tanong nito. May luha niyang tiningala ang lumapit na binata. Ikaw ang nawawalang anak ni Mr. President, Margaret. Alam ko na medyo mabilis, pero kailangan mo ng kumilos ngayon. Bakit? Nasa critical na kondisyon ng papa mo at kailangan ka niya. Mabilis na tumayo ang dalaga at pinunasan ng luha. Nasaan siya? Nasa pribadong ospital siya, kaya magbihis ka na para madala na kita sa kanya. Hinarap ni Von ang mga tauhan ng anak ng amo niya. Kayo nang bahala sa kanya. Nang lumabas ay umiiyak na nilinga at hinawakan sa kamay ni Margaret ang kaibigan. Hindi pa rin ako makapaniwala, Joanne. Nahanap ko ng tatay ko. Masaya ako para sa iyo, Margaret. Hindi nagkamali ang kinalakihan mong mga magulang. Nasa kumpanyang yun nga ang pamilya mo. Naging maluha-luha rin ito. Maganda ka na para makita mo ng tatay mo. Dugtong nito ng sulyapan ng mga tauhan, nakangiti silang pinagmamasdan. Maluha-luha siyang ngumiti at tumango. Irita ang anyo ni Cristel habang nakatayo sa tapat ng tiyuhin. Nakaratay ito sa kama pagkatapos ma-stroke. Anong problema ni Von? At sino bang hinihintay natin dito, Mom? Aba, malay ko. Mas inis ang tono ni Divina. Impit din ang pag-uusap ng mag-ina. Mommy, bakit ba hindi na lang kasi ibigay sa iyo ni Uncle ang kumpanya? Balik bulong nito. Galit itong tiningala ng ina. Ilang beses mo bang tatanungin yan, Cristel? Hindi bang sabi ni Kuya maghintay lang tayo rito? Hihintay natin ng sekretary niya. Hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto ni Alfred. Avon! Buti naman at bumalik ka na! Sabik na wika ni Cristel. Ngiting-ngiti naman si Divina. Pupunta na ba tayo ng kumpanya? Para masabi na natin ang magandang balita sa mga empleyado ng kumpanya. Naglakad na ang ginang pero hindi pa rin kumikilos ang binatang sekretaryo. May mas magandang balita akong daladala. Napuno ng pagtataka ang mag-ina. Nilampasan ni Von ang mga ito. Lumapit sa matanda. Mr. President, nahanap ko na po ang anak ninyo. Kitang-kita ng binata ang saya sa anyo ng amo nang pilitin itong magsalita.
Magalang na inabot ni Von ang kamay nito. Kasama ko na po siya. Mula sa nakabukas ng pinto ay pumasok si Margaret. Agad namang nagkatinginan ng mag-ina. Papa? Anak? Patakbong lumapit, yumakap si Margaret sa ama na naluluha. Nakangiting pinagbasta naman ni Von ang dalawa. Sandali! Hinila ni Divina ang braso ng dalaga palayo. Anong anak? Sino? Ito? Magkakasunod na tanong nito sa sekretaryo. Nagmamadaling lumapit si Cristel. Are you kidding, Von? She was just a beggar! Pumagit na ang binata sa mga ito. May DNA results akong hawak. Hinablot yun ni Divina. At bakit ako maniniwala rito? Pwede niyong dayain to. Ma'am Divina. Tumahimik ka, Von. Babae mo siguro to, no? Kaya gusto mong pagpanggapin na anak ni Kuya Alfred para mapunta sa iyong kumpanya. Kailanman, hindi ko naisip yan, Ma'am Divina. I'm sure, hindi babae yan ni Von, Mommy. Pagtatanggol naman ni Cristel, agad na nilapitan ni Margaret ang amang nangingisay. Papa? Si Papa! Tawag niya sa binata. Mr. President! Muli silang hinila ni Divina hanggang palabas ng kwarto. Nang magsarado ang pinto nang makalabas ang mga doktor, ay ipiniksi niya ang braso sa paghawak ng ginang. Bitawan niyo nga ako! Kailangan kong malaman kung anong kalagayan ng papa ko! Hilaw na tumawa ang kapatid ng ama. Papa? At sino ka sa tingin mo, ha? Akala mo ba, basta mo maaangkin ang pagiging anak ni Kuya Alfred? Hindi ako naniniwala na anak ka niya. Sinipat pa siya nito ng tingin. Niwala kang tindig ng Guillermo. Hindi ho kayong dapat kong paniwalaan, kundi ang tatay ko. How dare you disrespect my mother? Singit ni Cristel. Tinanggi nito ang hintuturo nitong dinuduro siya. Huwag mo akong daanin sa pag-Ingles-Ingles mo dyan, ha? Dahil papatulan talaga kita. Napatali ito nang lapitan niya lang. Mommy! Tawag nito sa ina. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Kung ganon, umalis kayo sa daan ko. Seryoso niyang sagot. No, hindi ko hahayaang makalapit ka sa kapatid ko. Hindi ko hahayaang maloko mo siya. Si Von ang humarang at sumagot. Wala kaming niloloko. Totoong resulta ng DNA. Kahit paulit-ulit yung kuhanan ng sample si Margaret, isang resulta pa rin ang lalabas dahil isa siyang tunay na Guillermo. Umiling-iling si Divina. Hindi ako naniniwala sa inyo. Halika na, anak. Hinawakan nito ang kamay ng nakasimangot na si Cristel at pumasok sa loob ng kwarto ng kapatid. Akmang susunod siya nang humarang si Von. Hayaan mo muna. Inis lang na napabuntong hininga si Margaret. Unahin natin ang kalagayan ni Mr. President. Pagkatapos, papaalam natin ang nangyari sa pagkawala mo. Pagod siyang tumango. Wala silang pagpipilian kung hindi maghintay sa mga upuan sa labas ng kwarto. Inabutan naman siya ng bote ng tubig ni Von. Salamat. Pinagmasdan lang niya ang hawak. Huwag kang mag-alala. Totoong DNA test. Ikaw ang anak niya. At sigurado kong yun din ang nararamdaman ni Mr. President. Kaya hindi ako matanggap ni na Ma'am Divina at Ma'am Cristel dahil pulubi ako. Napunta ka sa sitwasyon na yun dahil nawala ka, Margaret. At hindi mo yung kasalanan. Hinawakan siya nito sa braso. Magdasal tayo na maging maayos na si Mr. President para magkausap kayo. Matagal na panahon ka na nang hinahanap. Halos inabutan na sila ng dilim sa ospital. Napatayo si Margaret nang makita ang mag-ina. Ma'am Divina. Kasunod niyang tumindig si Von. Nandito pa pala kayo. Matabang na tugon nito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Papa. Tigilan mo nga ang pagtawag kay Uncle ng Papa. Hindi pa naman yun napapatunayan eh. Buwisit na putol ni Cristel sa kanya. Kumusta na siya? Nag-aalalang tanong pa rin niya. Ang gusto nilang malaman ay ang kalagayan ng ama. Nakausap ko na si Kuya Alfred. Si Divina ang seryosong sumagot. Nagdesisyon kami na isama ka sa bahay. Ho? Pero uulitin natin ang DNA test mo. Sinulya pa nito ang sekretaryo. Sa ibang bansa namin ipapadala ang sample ng kuya ko at ng pulubi na to para makasigurado. Tumango naman si Von. Baka pwedeng hayaan niyo sila mag-usap. Ang sabi ng doktor, kailangan na magpahinga ni kuya. At lalong hindi siya pwedeng lapitan ng malaking germs at virus.
Sadyang tiningnan siya ni Divina. Handa ako magpa-DNA. Kahit anong gagawin ko para makausap ko lang ang papa ko. Determinadong sumagot si Margaret. Sa sinabi mong yan, mas pinakita mo lang kung gaano ka kadesperada na maging anak ng kuya ko. Sabihin niyo ng lahat ng gusto niyong sabihin, pero sisiguraduhin kong ako ang tunay at nawawalang anak niya. Nakita niyang natigilan ang mag-ina nang sabihin niya yun, hanggang sa naunang naglakad at lalampasan siya ni Divina. Kasunod nito ang anak na sumakay sa kotse. Hinawakan siya sa magkabilang braso ni Von at hinarap. Sumama ka na muna sa kanila pansamantala. Alam kong kaya mong sarili mo. Maiiwan ako rito para kay Mr. President. Para sa papa mo. Maliit pa itong gumiti. Naiiyak siyang tumango. Oo, salamat. Ikaw na munang bahala sa kanya. Mag-iingat ka, Margaret. Sandali siyang tumiyakap. Ano ba, Margaret? Are you coming or not? Sunod ng iritang si Cristel. Naroon ito sa nakabukas na pinto ng sasakyan. Mauna na ako. Sa kotse ay nagmamadaling isasarado ni Cristel ang pinto nang pigilan niya. Ano ba? Napilitang umusod sa kinauupuan ng mag-ina nang pumasok siya. Gigil na nagkatinginan ng dalawa. I can't believe that this day will come, Mommy. Isang pulubi ang makakatabi ko sa magarang sasakyan. And worst, magiging pinsan ko pa. Nandidiring sabi nito. Kaya ngayon, masanay na kayo. Palaban na sagot ni Margaret. Lalong bumakas ang disgusto sa mukha ng mag-ina. This can't be happening, Mommy. Ngayon pa lang, hindi ko na kinakayang masamang pulubi na to. Mom, I can't breathe the same air she breathes. Sunod na reklamo ng maarting si Cristel sa mahinang boses. Sa ngayon, kailangan nating magtiis hanggat hindi ko nagagawa ng paraan ng lintik na DNA na yan. Sagot ni Divina. Sa tansya ni Margaret ay may kalahating oras nang lumipas nang huminto ang kanilang sinasakyan. Naunang bumaba ang mag-ina bago siya sumunod. Isang magarang bahay ang bumungad sa kanya. Huminto si Divina sa entrada nang makapasok sila sa loob. Nakahalukip-kip ito at nakataas ang kilay nang lingunin siya. Sa kwarto ka ng mga kasambahay matutulog. Wala hong problema, kahit saan. Lumapit ito. Hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Huwag kang magkakamali na magnakaw sa bahay na to, ha? Ngiti lang ang isinukli niya rito. Ma'am Divina, ibig ko hong sabihin, tita, hindi ho malikot ang kamay ko. Oo, pulubi ako at palaboy. Pero lahat ho ng pinanglalaman ng tiyan ko ay galing sa pagod ko. Kaswal niyang inilibot ang paningin sa malaking bahay. At bakit ko naman ho nanakawan ang sarili kong bahay? Napatingin siya kay Cristel na nanggagalaiting ng salita. Ang feeling, hindi pa napapatunayan na anak ka ni Uncle Alfred. Kayo na lang ang hindi naniniwala. 1% na lang ang kulang para maging 100 na magkapareho ang dugo namin. Shut up! Wala akong pinsang pulubi, no? Napangisi na lang si Margaret. Harap-harapan kung paano siya isuka ng mga ito. Pero mas lalo lang nadagdagan ng lakas ng loob niya. Manang! Seryosong tawag ni Divina habang na kay Margaret pa rin ang mga matatalim na mata. Ma'am, dali mong babaeng to sa helper's room. Ibigay sa kanya ang dulong kwarto. Opo, ma'am. Tinignan ni Margaret ang kasambahay na itinuro ang daan. Dito po tayo. Ngumiti siya sa mag-ina. Mauna na ako, tita, cousin. Yuck! Nang umalis si Margaret ay nagtabi ang mag-ina ng parehong gigil. Hindi nagugustuhan ang nangyayari. Mommy, nakakaya sa mga friends ko kapag nalaman nila na may pamilya tayong kasing rumi ng Margaret na yon. Hindi rin ako makakapayag na maging pamangkin ko yan, no? Kahit bihisan siya na maganda at maligo, mananatili siyang mabaho. What are we going to do now, Mom? Ako nagbahala. May kinontak na akong tao sa laboratory kung saan dadali ng specimen nila. Kinaumagahan ay naabutan ni Margaret ang mag-ina sa dining table. Punong-puno ng pagkain at prutas ang mahabang mesa. Sinulyapan niya pa ang tiyahin. Kumusta raw ho si Papa? Umirap lang ito habang patuloy sa pagnguya. Maayos na ho ba siya? Pwede na raw ho ba siyang dalawin? Natigilan siya nang ibagsak nito ang hawak na kubyertos. Pagkatapos ay sinalubong ang mga mata niya. Sekretarya ba ako? Kailangan ko ba talaga mag-report sa'yo?
Nagtatanong lang naman ho ako. Pwes, wala akong responsibilidad na sagutin yung mga tinatanong mo. Naiintindihan mo? Kung ganon, ako na lang ho ang pupunta sa ospital. Mabilis na tumindig si Cristel para harangin siya. Bakit? Pipigilan mo ko? Patuloy niya. Bakit pupunta ka ng ospital? Seryoso niya itong pinagmamasdan. Bakit ka nagtatanong? Sekretarya ba kita? Pag-ulit niya sa sinagot ng ina nito. The nerve! Umalis ka na dyan, Cristel. Mas kalmado niyang wika. No! Tumayo na rin si Divina. At anong gagawin mo sa ospital? Tanong ng tiyahin. Kukumustahin si Papa. Kukumustahin o maninigurado? Kumunot ang kaning noo. Sisiguraduhin mo na mapapaniwala mo siya na ikaw ang nawawalang anak niya? Bakit ho ba ang advance niyong mag-isip? Dahil alam ko ng estilo ng tulad mong pulube. Naging masama ang tingin niya nang lumapit ito. Kitang-kita ko yun sa mga mata mo. Sarkastiko pa nitong ani. Gigil na ikinuyom ni Margaret ang mga kamay. Hindi ka pwedeng lumapit sa kuya ko. Unless lumabas na ang resulta ng DNA test ninyo. Sige, panalo kayo ngayon. Pero sa susunod, hindi niyo na ako mapipigilan sa paglapit sa papa ko. Can you stop calling him papa? Wala ka bang napapatunayan na pare-pareho tayo mga Guillermo? Dagdag ni Cristel. Kapag nakuha ko ng resulta, isasampal ko yun sa inyo. Mariinang sabi. What did you say? Excuse me. Magkapanunod silang napalingon sa boses na yon. Von! Mahinang bulalas niya na tila nakakita ng pag-asa na malaman ang sitwasyon ng ama. Dire-diretso ang binatang may hawak na folder. Nagdiretso ito kay Margaret nang lampasan si Cristel na asang-asang lalapitan ito. Kumusta ka rito? Maayos ako. Si Papa, kumusta siya? Anong ginagawa mo rito, Mr. Secretary? Lumipat ang atensyon nila kay Divina. Hindi ba dapat nasa ospital ka? Kailangan niyo makita to. Sagot ni Von. Sinulyapan ng nakataas na kilay ang naginang ang inaabot ng binata. Agad na kinuha yun ni Cristel at binuksan. What? No way! Otomatikong inagaw yun ni Divina sa anak at binasa. Pagkatapos ay nanlalaki ang mga matang tiningala ang sekretaryo. Magtatrabaho ang pulubing yan sa kumpanya? Sabay na bulalas ng mag-ina. Nilingan ng nagtatakang si Margaret ang binata. Totoo ba yon? Oo, Ma'am Margaret. Nagbaling si Von sa mag-ina. Nakausap ko na si Mr. President at ang abogado niya. Hanggat hindi pa nalabas ang resulta ng DNA test, mananatili si Margaret sa bahay na to at bibigyan siya ng trabaho sa kumpanya. Hindi pwede to! Binato ng galit na si Divina ang papel na kasyual namang pinulot ng binata. This memo has been signed by Mr. President. Tumutol man kayo sumang-ayon, wala kayong magagawa. Seryosong sagot nito bago bumaling kay Margaret. Naalala mo pa si Belinda at Pinky? Yung personal assistant at makeup artist ko na sinasabi mo? Balit tanong niya. Tama, sila nga. Lalong nabwisit ang mag-ina sa narinig. Darating sila ngayon para tulungan ka magbihis at magayos. Patuloy ni Von. Kahit naguguluhan ay napatango siya. Sinulyapan niyang mag-inang namumula sa galit. Magkakasunod ang mga mamahaling sasakyan na huminto sa gusali ng Guillermo Real Estate Development Company. Unang bumaba ang mag-ina. Alerto ring bumaba mula sa pangalawang sasakyan si Von. Binuksan nito ang pinto at ang bumaba mula roon ay ang may pangambang si Margaret. Di ka dapat makaramdam ng kaba. Isa kang Guillermo at dito ka nararapat. Napangiti siya at lumakas ang loob sa sinabi ng binata. Nilingon siya ni Cristel nang nagsalita. Wala kang magagawa na trabaho kung nandyan ka. Huwag kang magmadali, Cristel. Nakangiti at baliwala niyang sagot. Sa gitna ng entrada ay naghihintay ang mga empleyado ng kumpanya. Napangiti si Margaret nang makita na naroon ang mga pamilyar na mukha na dati lang ay pinapanood niyang pumasok sa loob ng building. Umugong ang bulungan nang makita siya ng mga ito. Maliit siyang kumuway sa ilang kakilala. Gumanti na ang mga ito na kahit may pagtataka ay bakas ang tuwa na makita rin siya. Hanggang sa humarang ang nakatalikod na si Divina. Napatingin siya rito. Kayong lahat!
Tawag pansin nito. Alam niyo naman siguro ang balita. The president has been hospitalized. Pansamantala, ay ako muna ang magiging acting president. Pumalakpak kayo! Utos ni Cristel sa mahinang boses. Alangan namang sumunod ang mga empleyado. Ma'am, totoo ho ba na nahanap na ng anak ng Mr. President? Tanong ng isa. Muling umugong ang bulungan at lahat ay napatingin sa pwesto ni Margaret. Magsasalita pa lamang sana si Von nang unahan ni Divina. I want you all to meet Margaret, a beggar who claims to be Mr. President's daughter. Sinulipan siya nito nang nakangisi. Pero wala pa siyang napapatunayan. The DNA test is still being processed abroad, so she's still a stranger here. Si Mr. President mismo ang nag-appoint kay Margaret bilang Chief Operating Officer. Formal na anunsyo ng sekretaryo. Napatango naman ang mga empleyado. Ano sa tingin mo magagawa ni Margaret dito, Von? Inis na tanong ni Cristel. Dati siyang pulube, so obviously, hindi siya nakapag-aral. Anong alam niya sa pagpapatakbo ng isang real estate company? Patuloy nito, muling umugong ang bulungan. Napangiti naman si Divina. Cristel is right, Von. Hanggang sa may isang board member ang lumapit. Maasahan ba natin siya? Hindi ko ipagkakatiwala ang share ko sa kumpanya sa isang tulad niya. Si Divina ang lumapit. Don't worry, Mr. Alcazar. Nothing yet is confirmed. At ako pa rin ang hahawak ng kumpanya habang wala si Kuya Alfred. Sambit ng ginang. Hindi kayo magsisisi. Napatingin ang lahat kay Margaret. Alam ko na mag-aalala kayo. At tama kayo. Wala nga akong alam. Pero magiging tapat ako sa kumpanya at nakahandang matuto. Isa-isa niyang tiningnan ang mga nakapalibot sa kanya. Wala akong may pagmamalaki. Kaya handa akong gawin ang lahat para sa ikabubuti ng ibinigay ninyong trabaho. Napatango si Von. Imi-mentor ko siya sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Wala kayong dapat ipag-alala. Ako rin ang magiging sekretary niya. Tumingin pa ang binata sa kanya. Natahimik ang lahat habang isa-isa na ang mga empleyadong pumapalakpak. Naiiyak na pinagmasdan ni Margaret ang mga ito habang tumatango-tango. Nagsimula ang mga itong lumapit at magalang na bumati. Sa buwisit naman ay nagmamadaling umalis ang mag-ina. Welcome po, Ma'am Margaret! Natutuwa niyang tinanggap ang pakikipagkamay ng mga empleyado. Salamat ho! COO, dito tayo sa magiging opisina mo. Iginiya siya ni Von na sumakay sa elevator matapos ang pagbati sa kanya. Tanaw ni Margaret sa babasaging salamin ng opisina ni Cristel na pinapanood sila. Nakataas pa ang isang kilay nito. Darating ang tutor mo mamaya para makapagsimula ka na mag-aral. Salamat. Napansin nito ang pagkatahimik niya. Bakit? Iniisip ko lang si Papa. Pwede ko ba siyang madalaw? Hindi pa kasi pwedeng tumanggap ng bisita si Mr. President. Yun ang bilin ng doktor. Pero huwag ka maglala. Kapag pwede na, idadalaw tayo sa kanya. Tumango naman siya at tila nakahinga ng maluwag. Nanatiling nasa isa't isa ang tingin nila. Magtatrabaho ka ba o makikipagtitigan? Sumingit sa gitna nila si Cristel na nakalukip-kip. Hindi mo dapat inuutusan ng COO. Sagot naman niya nang maupo sa swivel chair. Hindi makapaniwala siyang tiningnan nito. Simula ngayon, dapat alam mo ng pwesto mo. Nakangiting nagbaling si Margaret sa sekretaryo. Pwede mo na akong iwan, Secretary Von. Formal niyang sabi. Pakisabay mo na rin si Manager Cristel palabas ng opisina ko. Tumango naman ang binata. Yes, COO. Miss Cristel. Tinuro ni Von ang pinto palabas. Ay no, Von! Hindi ako bulag! Iritang sagot nito nang lumabas ng office. Tumango sa kanyang binata bago isinarado ang pinto. Seryosong hinarap ni Margaret ang dokumento kung nasaan ang una niyang trabaho. Magdamag niyang pinag-aralan ng itinuro ng sekretaryo at kahit naninibago ay handa siyang matuto. Hindi niya ipapahiya ang ama dahil para dito ang ginagawa niya. Nagtitipa siya sa laptop nang mapangiti. Oh, may nakalimutan ka ba? Tanong niya kay Cristel nang bumalik sa kanyang opisina. Nakahalukip-kip itong tumayo sa harapan ng kanyang mesa bago sinulyapan ang ginagawa niya. Do you even know how to use a laptop? Nangungut siyang tanong nito. Tingin mo ba umaacting lang ako dito? Nagbubulati tulad mo?
Paalala ko lang sa'yo hindi pa confirm ang pagka-long lost daughter mo. Kaya huwag mo masyadong galingan sa trabaho. Bida-bida ka masyado. Baka nga hindi ka paabuti ng 13-month pay mo rito eh. Inilapit pa nito ang nakangising muka. Seryoso naman niyang sinalubong ito. Hindi ako kinakabahan sa magiging resulta ng DNA test. Kayo dapat ng mami mo ang kabahan. Agad itong tumayo. Galit na inilapat ang mga palad sa mesa. Anong sabi mo? Akala ko kaya hindi niyo ako matanggap na pamilya ay dahil pulubi ako. Ngayon, alam ko ng sagot. Natatakot kayo na nandito ako sa kumpanya at may tsipwera kayong mag-ina. Sarkastiko itong tumawa. Bakit naman kami matatakot? Ka-level ka ba namin? Sa pinag-aralan at kinalakihan, Margaret? Napakurap siya sa narinig. Habang pinagmamasdan si Cristel ay naramdaman niyang nagiging mas mababa pa sa lupa ang trato nito sa kanya. Kahit maging anak ka ni Uncle, you will always just be like a decoration in this company. Dahil hindi mo bago ang katotohanan na isa kang pulubing walang pinag-aralan. Maghintay ka lang at gagawin kong lahat para maging karapat-dapat sa kumpanya. I'm warning you, Margaret. You can't just take away the president's seat. Alin man sa aming dalawa ni Mami ang uupo sa upuang yan. Siguro noon posible, nung wala pa ako. Pero ngayon na nandito na ako, siguradong ako ang susunod na presidente. No way! Harapan nitong pagtutol habang pinagmamasdan siya. Wala na kayong magagawa ngayon. Alam ko na ayaw niyo lang paniwalain ang sarili niyo ng mami mo tungkol sa totoo kong pagkatao dahil ayaw niyo akong makihati sa kumpanya. Itinaas nito ang palad para sampalin siya pero otomatiko niya yung pinigilan. Ano ba? Let go of me! Hinila ni Margaret palapit si Cristel. Kung noon napulubi ako nagagawa at nasasabi mo sa akin ng lahat, hindi na ngayon. Pantay na tayong dalawa at kapag lumabas ang resulta ng DNA test, mas mahihigitan pa kita. Itinulak niya ang braso nito kaya napaatras. Nawalan pa ito ng balanse dahil sa suot na mataas na takong. Tumalsik ito sa sahig na naabutan ni Divina. Nandudumilat ito sa galit. Anong ginagawa mo sa anak ko? Mommy! Pag-iinarte naman ni Cristel, agad siyang sinugod ng tiyahin. Wala kang karapatang pagbuhatan ng kamay ang anak ko! Gigil siyang sinabunutan nito. Halika nga rito, pulubi ka! Dapat sa'yo, ibalik sa pinanggalingan mo! Hila-hila siya dito sa braso palabas ng opisina. Napatingin ang lahat ng mga empleyado sa kanila. Unang araw mo pa lang dito, nagre-rehina-rinahan ka na akagad! Nakakalimutan mo ba kung sino ka? Malakas niyang inagkis ang braso at humarap dito. Sa totoo lang, wala akong plano makipagkumpetensya sa inyo. Hindi niyo ako katulad mag-ina, mga ambisyosa. Anong sabi mo? Ang sabi ko, mas gusto ko pang bantayan ang tatay ko sa ospital kaysa magmukhang katulad yung ganid na nag-aagawan sa kumpanyang to. Hinihinga na napatingin sa paligid si Divina sa mga empleyadong tumatango-tango sa hallway na parang sumasang-ayon sa naririnig mula kay Margaret. Hindi ka nababagay dito! Pinigilan ni Von ang braso ng ginang nang sasampalin ng dalaga. Bitawan mo ako! Kasalanan mong lahat ng to! Binitawan nito ng binatang pumagitna sa komosyon. Mawalang galang na ho, Ma'am Divina. Sa totoo lang, hindi nyo na kailangan dalhin sa kung saan ng DNA para patunayan na isang Guillermo si Margaret. Look at her. Ngayon na nawala ang dumi sa mukha niya. She looks like more like her father now. At hindi lang yun. Kahit pa ilan sa ugali na nakuha niya. At yun ang basta hindi mapapeke. Kaya ano bang kinatatakutan ninyo? Sinong takot? Ako? Bakit naman ako matatakot sa pulubi na yan, ha? Sunod-sunod na tanong ni Divina. Ngumiti si Margaret. Kasi nagsasabi ako ng totoo. Natatakot kayo mag-inan sa katotohanan kong dala-dala. Lumayas ka na sa kumpanya namin! Tanging nasagot nito. Hindi nyo pwedeng gawin yan, Ma'am Divina. Si Von ang mariin na nagsalita. Utos ni Mr. President kung bakit nandito si Margaret. At kahit pa na kayong pansamantalang pumalit sa pwesto niya, hindi nyo pwedeng sirain ang desisyon niya. Nagtitimpi itong tiningnan ng ginang. Nang iginiya si Margaret ng binata ay nakasalubong pa nila si Cristel na hawak ang braso.
Nang makapasok sa loob ng opisina ay inalalayan siya nitong umupo. Mas gusto kong nasa ospital. Alagaan at makasamang papa ko. Anya, yumuko naman sa kanya si Von. Makinig ka. Mas kailangan ka ng papa mo dito sa kumpanya. Tiningala niya ito. Mas mapapangalagaan mo ang kumpanya ni Mr. President kung nandito ka. Hinawakan pa nito ang mga kamay niya. Hindi lang ako naniniwalang isa kang Guillermo, Margaret. Kahit na ang mismong papa mo. At siguradong gusto niya nandito ka habang hindi pa niya kaya. Patuloy na paintindi sa kanya nito. Tumango naman siya. Gagawin lahat ni na Ma'am Divina at Cristel ang lahat para mapaalis ka. Kaya wag mong hayaan na magawa nila yun. Dahil bukod sa katotohanan ikaw ang anak niya, ikaw lang din ang may tunay na malasakit sa kanya at sa kumpanya. Habang nakatingin si Margaret sa mga mata ng sekretaryo, ay naunawaan niya ang punto nito. Kahit gaano siya kasabik na makasama ang pinangungulilaan na ama, ay kailangan niya magtiis para maprotektahan ang kumpanya. Napangiti si Margaret nang maabutan ng mag-ina na nakaupo kaharap ang dining table. Good morning, tita! Cristel! Bati niya. Agad na umikot ang mga mata ng dalawa. Nawalan ako gana bigla. Parinig ni Cristel. Casual na ipinatong niya ang braso sa likod ng silya nito. Nawalan ng gana o marami ka nang nakain? Galit siya nitong tiningala. Anong sabi mo? Hindi nawawala ang ngiti niya nang sumagot. Ang sabi ko, ibutones mo ang pantalon mo. Nagmamadali nitong hinawakan ng butones ng suot na malapit sa kanyang tiyan, hanggang sa magsalita ang ina nito tumayo mula sa silya. Nabalitaan ko na malapit ka nang matapos sa pag-aaral. But sad to say, hindi mo na yan tuluyang matatapos dahil parating ng resulta ng DNA test. Nakangisi nitong dugtong. You're right, mommy. Hindi mo naman magagamit ang pinag-aralan mo kapag bumalik ka na sa kalye. Alam nga namang mag-English ka pa rin kahit na namamalimos ka at nagpapalaboy-laboy. Segunda nang natatawang si Cristel. Kumusta kayo? Sabay-sabay silang napalinga sa boses na yon. Naging maluha-luha si Margaret nang makita ang kanyang ama. Nakangiti at malusog kahit nakahawak ng baston ay nakatayo ito sa sarili mga paa. Papa? Mahinang sambit niya. Kuya Alfred! Nakipag-unahan si Divina na lumapit at yumakap. Uncle! Kasunod ito ang anak na paiyak-iyak. Hinarap ito ng mag-ina at sunod-sunod na tinanong. Kailan ka pa nakalabas ng ospital, kuya? Are you really okay now, uncle? Kulang na kulang ang bahay nung nawala ka, kuya. Margaret. Nawala ang lahat ng emosyon sa mukha ng mag-ina nang marinig yon mula kay Alfred na lumampas ang tingin. Dumaan sa gitna ng dalawang matanda at dahan-dahang humakbang palapit kay Margaret. Anak ko. Nang yakapin si Margaret ng ama ay tila may nabuo sa kanyang pagkatao at puso. Nanginginig na itinaas niya ang mga kamay para gantihan ang pinakahihintay na sandaling yun. Papa? Sa wakas ay banggit niya dito na may lumuluha sa kanyang mga mata. Oo anak, ako nga. Marinig niyang naiiyak na boses nito. Marahan sila nitong nagkalas pero agad na inilayo ni Divina ang kapatid. Kuya, huwag mo siyang lapitan. Divina. Hindi pa lumalabas ang result ng DNA test. Hindi ka pa pwede makipag-reunion sa kanya. Mommy is right, Uncle. Hindi pa tayo sigurado kung sino siya. Hindi na kailangan ng resulta. Alam ko na anak ko si Margaret. Kuya! Secretary Von. Putol ni Alfred. Yes, Mr. President. Please, magkonta ka ng event planner para sa welcome party ni Margaret. Gusto ko magiging grande yun at hindi makakalimutan. Kuya, huwag ka nga magpadalos-dalos. I don't think we need that kind of party, Uncle. Dagdag ni Cristel. Huwag kayo mag-alala. Hindi ba sabi niyo next week ang dating ng resulta? Yun nga, kuya. Paano kung negative at hindi mo siya anak? Masasayang lang ang lahat. Hindi masasayang lahat. Dahil alam ko at sigurado akong anak ko siya. Siguradong sagot ni Alfred. Halika na anak. Walang pag-aalinlangan na iginiya si Margaret ng ama. Sa malawak na garden siya nito dinala. Kumusta ho kayo? Tanong niya. Maayos naman ako. Nagpagaling talaga ako sa ospital para makasama ka kaagad. Ikaw, kumusta ka rito? Nahihirapan ka ba anak?
Inabot ni Alfred ang kamay ng dalaga. Mabilis at naiyak siyang umiling. Hindi ho. Nakangiting pinagkatitigan siya nito. Kahit sanggol ka pa lang nung nawala, sigurado ako na ikaw ang nawalay kong anak. Magarbo at puno ng liwanag ang hotel nang bumaba sa hagdan ang nakasuot ng magandang bestida na si Margaret. Nakita niya ang pumapalakpak na mga bisita. Sa mga fairy tale niya lang nakikita ang mga ito. Ngayon ay nangyayari na sa totoong buhay, sa mismong buhay niya. Naroon si Von sa ibaba ng hagdan na tila isang prinsipe na nakalahadang palad na tinanggap niya. Dinala siya nito sa nakangiting ama. Napakaganda mo anak, Margaret. Para kang isang prinsesa. Salamat ho, Papa. Kayo naman po ay mukhang isang hari. Isang mabuting hari. Nakita niyang pag-irap ng mag-ina na ilang agwat lang ang layo sa kanila hanggang sasapuhin ng ama ang noo. Otomatiko itong inalalayan ng sekretaryo. Pa, ayos lang kayo? Agad na lumapit si Divina. Kuya, are you okay? Uncle! Halos mabunggo si Margaret ng mga ito. Secretary Von, tulungan mo ako. Dali natin si Papa sa hotel suite. Desisyon niya. Paano ang party mo anak? Hirap na tanong ni Alfred. Don't worry kuya, kami nang bahala. Tugon ni Divina at mabilis na kinampayan ng ilang guard. Nang iupo si Alfred ni Von sa wheelchair na dumating ay sinulyapan pa nito ang anak. Hakbang hahakbang si Margaret kasunod ng mariin na pinigilan ng tiyahin. Sa kabilang kamay naman ay ang anak nito. At saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang party mo. Dagdag ni Divina. Gigil siyang iniharap nito sa mga bisita. Ladies and gentlemen, it's still not yet confirmed whether this woman is Kuya Alfred's daughter or part of the Guillermo family. Sinulyapan niya ito. But then, she requested this extravaganza party. Segunda ni Cristel. Hindi totoo yan. Parating pa lang ang DNA test, pero nagsiselebrate na agad siya. And guess what kung saan siya nanggaling? Patuloy ng anak ng tiyahin. Isa siyang maruming pulube na gusto makihalubilo sa atin. Pinilit din niyang mag-aral para makapagtrabaho at makuha ang kumpanya. Ang ina naman ang nagsalita. In short, oportunista ang babaeng to. Hindi mahintay ang resulta ng DNA test. Malakas na iniligkis ni Margaret ang mga braso na hawak ng mag-ina at tiningnan ng mga nanghuhusgang tingin na mga bisitang pinagbubulungan siya. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida at akbang aalis. Pero mabilis na inapakan ni Cristel ang dulo nun. Napalaki ang mga mata niya nang bumagsak. Nahila pa niya ang sapin ng mesa kasabay niyang bumagsak ang mga braso at plato at ilang mga gamit na naroon. Mas umingay ang bulungan. Naroon din ang ilang photographer na nagkikislapan ng mga kamera na dala. Galit niyang tiningala ang nakangiting mag-ina. Parang walang nangyari nang siya ay tumindig. Kinuha ang babasagi na lalagyan ng makulay na inumin at sinaboy sa dalawa. Napanganga sina Divina at Cristel sa pagkabigla. Why did you do that? Sigaw ni Cristel na halos mahulas ang makeup. Ginawa ko yan para magising kayo sa inimbento niyong mga kwento. Tandaan niyo to, hindi pa tayo tapos. Anya nang iwanan ang mga ito. Margaret! Margaret! Nilapitan ang mag-ina ng mga bisita, pati ang photographer ay pinalibutan ang dalawa. Umaga na nang magising si Margaret mula sa katok ng pinto ng kwarto. Marahan siyang bumangon na natili niyang suot ang gown na ginamit niya kagabi. Papasok na ako. Boses ni Von. Lumapit ito, tumapat sa kanyang kama. Ano nangyari kagabi? Nanatili siyang walang imik. Margaret. Ayaw sa akin ng mga tao sa kumpanya. Napabuntong hininga ang binata. Wala silang tiwala sa akin na ako ang anak ni Mr. Alfred Guillermo. Dahil ba sa pulubi lang ako? Bumaba sa kanya si Von, hinawakan ang mga kamay niya. Kilala mo kung sino ka. At anuman kung pulubi ka dati. Hindi ka naman masamang tao. At sa dami-dami ng hindi naniniwala sa'yo, isa lang ang importante. At ang papa mo yun. Naniniwala siya sa'yo at buo ang tiwala niya. Kaya kumilos ka na. Iatid kita sa kumpanya. Tiningala niya ito nang tumayo. Bakit naman?
Hinihintay ka na ng papa mo dun. Ngumiti ito na ikinatango niya. Abot-abot ang kaba ni Margaret habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Nang huminto ang sasakyan ay malalim niyang hinugot ang paghinga. Nang bumukas ang pinto ay naroon ang sekretaryo. Handa ka na? Tanong nito, buong loob naman siyang tumango. Sa pagpasok ay pansin niya agad ang tingin ng mga empleyado. Naroon din ang mag-ina na tila naghihintay. Lumapit siya sa ama na nakatayo at hawak ang baston. Nagkagulo daw sa party. Kuya, huwag na natin pag-usapan yun dito. Mahinang singit ni Divina. We should be happy now that the results are in. Marahan na tumayo si Margaret sa tabi ng ama na humarap naman sa mga empleyado. Pinatawag ko kayo lahat para malaman ng dalawang balita na meron ako sa inyo. What, Mommy? Dalawang news? Sunod na bulong ni Cristel sa ina. Hindi ko alam. Sigurado ko yung isa ay yung resulta ng DNA test. At sana ang pangalawa ay yung pagpapatalsik sa isang trying hard na pulubi na to. Ngayong araw, magre-resign na ako sa posisyon ko. Anunsyo ni Alfred. Nagsimula na magbulungan ng mga empleyado sa pagkabigla. Magre-resign ka na, kuya? Uncle, bakit naman biglaan? Sunod na tanong ni Kristen. Dahil ngayong araw, ina-appoint ko ng aking anak na si Margaret Guillermo bilang presidente ng kumpanya. Nakangiting patuloy ni Alfred. What? Papa, hindi niyo ho ito kailangan gawin. Inalalayan ni Margaret ang ama na hirap na bumaling sa kanya. Hindi lang ang kumpanyang ibibigay ko sa'yo, pati na rin ang lahat ng properties ko. Malaki ang pagkukulang ko sa'yo, anak. Nabuhay ka sa kalsada at hirap ng buhay. Umiiyak siyang umiling. Sanay ho ako sa wala at sa hirap. Sapat na ho sa akin na makilala ko kayo. Buong pagmamahal na hinahawakan nito ang mukha niya. Sapat na yon para kanyang maramdaman ang pagkukulang ng isang ama. Buong pagmamahal na hinawakan nito ang kamay niya. Mas pinatunayan mo lang na anak talaga kita, Margaret. Humarang si Divina sa kanila mag-ama. Kuya, are you out of your mind? Bakit mo ibibigay ang kumpanya sa babaeng ito na hindi pa nalalaman ng resulta ng DNA test? Divina, sigurado ako na anak ko si Margaret. Pamangkin mo siya, kadugo at pamilya natin siya. Kuya! Matagal nang nasa sa akin ang resulta ng DNA test na ipinadala mo sa ibang bansa. Nagkatingin na mag-ina. Ngumiti nang makahulugan si Alfred bago muling nagbaling ng tingin sa mga empleyado. From now on, respeto niyo ang anak ko katulad ng pagrespeto niyo sa akin. Maliwanag ba? Sambit nito. Opo, sir! Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Nakangiti namang tumango ang sekretaryo. Sinulyapan ni Alfred ng kapatid at pamangkin na parehong hindi pa rin makapaniwala ang anyo. Di ko na hayaang maulit ang nangyari kagabi sa party. Pinagbigyan ko na kayo sa DNA test na gusto ninyo. Ako naman ang pagbigyan ninyo. Itrato niyo ang anak ko na pamilya natin. Hinawakan ni Alfred ang kamay ng lumuluhang anak. Simula ngayon, hindi ka na mahirapan. Lahat ng sa akin ay isa yung sayo na anak. Tanging mahigpit na yakap ang naging sukli ni Margaret sa ama. Masayang masaya ang puso niya, hindi dahil sa mga ibinibigay nitong karanyaan, kundi sa ibinigay nitong walang dudang pagmamahal at buong pagtanggap sa kanya. Good morning, Miss President. Napatingin si Margaret nang pumasok ang sekretaryo sa bagong opisina. Lumapit ito sa kanyang mesa. I'm Von Salacuesta. Makakatrabaho niyo rin po ako bilang executive secretary. Formal nitong pakilala. Thank you, Secretary Von. Kumusta nga pala si Papa? Tanong niya. Nakauwi na siya kasamang private nurse sa bahay ninyo. Mabuti naman. Miss President, nagawa ko na rin po palang inuutos ninyo. Lumanga ito sa nakabukas na pinto kung nasaan pumasok si Joanne. Sabik siyang tumayo at niyakap ito. Maiwan ko na muna kayo para makapag-usap kayo, Miss President. Magalang na paalam ni Von bago lumabas. Nang magharap ay nakangiting hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sino bang mag-aakala na ang pulubing itinataboy palagi rito? Siya pala magiging susunod na presidente ng kumpanyang to. Natanong nito. Napangiti siya kahit mangiyak-ngiyak. Hindi ko rin lubos maisip na posible ang nangyayari sa akin, Joanne. Pero heto, nandito ka sa harapan ko ngayon, Margaret.
at isa ka ng CEO. Naging maluha-luha rin ito. Salamat nga pala sa pagbabalik mo sa akin sa trabaho, ha? Naku, wala yun. Kulang pa nga ito kumpara sa kabutihan mo sa akin eh. At sinong binalik mo sa trabaho? Walang paalam na pumasok sa kanyang opisina ang tiyahin, kasunod ang anak nito. Masamang tingin ang ipinukol nito sa kaibigan na agad yumuko. Hindi mo siya pwedeng ibalik sa kumpanya. Tinanggal ko ng madaldal na gwardya na to. Pinag-report ko po siya para ipagpatuloy niyang trabaho niya. Seryosong sagot ni Margaret. Hindi pwede! Nagharap silang magtiyahin. At bakit hindi, Tita Divina? Seryosong tanong niya. Natahimik naman ito. Umatras siya sa mesa. Inilakad ang daliri sa ibabaw ng nameplate na naroon bago muling sinalubong ang mga mata nito. May kukontra ba sa desisyon ko? Yabang mo! Nagmamalaki ka na ngayon, ah! Inis na lumapit sa kanya si Cristel. Oo, kasi isa akong Guillermo. Kaya sa susunod na kontra question ninyo ang desisyon ko, isasampal ko sa mga mukha ninyo ang DNA test at ang pwesto ko sa kumpanyang to. Casual niyang dugtong bago ngumiti. Sulitin mo na ang lahat ng pwesto mo ngayon dahil hindi ka naman magtatagal dyan eh. Banta ni Divina. You'll pay for this, beggar. Inis na sumunod si Cristel. Hindi pa rin nagbago ang pakikitungo sa'yo ng bruhang mag-ina na yun at kahit alam na nila na magkadugo rin sila. Dismayadang sabi ni Joanne na ikinalingon niya rito. Ganun talaga makasarili at ayaw maagawan. Sagot naman niya. Pero iba na ang sitwasyon mo ngayon. Ikaw ang anak, Margaret. Matalim nang bumaba si Margaret mula sa opisina. Kinausap niya ang matandang empleyado na ibinalik niya na rin sa trabaho. Kung may problema, huwag kayo mahiyang magsabi sa HR department. Tutulungan nila kayo. Anya. Maraming salamat po, Miss President. Isa-isa niyang kinamayan ng mga ito habang lubos na nagpapasalamat. Anak po talaga ni Sir Alfred. Ganyan ang puso niya para sa mga tao niya. Maraming salamat po ah. Bakit nandito kayo? Dumating sina Divina at Cristel. Kayong matatanda kayo. Fired na kayo, di ba? Turo nito sa mga tao. Humarang si Margaret sa mga ito. Ibinalik ko rin sila sa trabaho nila. Nagpapatawa ka ba? Kumpanya to. Hindi home for the aged. Dagdag ng tiyahin. Hindi mo sila pwedeng ibalik na lang basta dahil sa gusto mo. Segunda pa nito. Pumasa sila sa physical test, kaya kayang-kaya nila magtrabaho. At ang iba rito, tinanggal ng walang tamang rason. Sinasabi mo bang wala kaming kwenta sa pag-manage ng mga empleyado? Yamot na tanong ng tiyahin. Sa inyo lang ho galing yan, tita. Pigil ang gilgil ni Divina. Isa pa lalo na ang may responsibilidad sa kanila. Babalik sa trabaho para sa sayaw at gusto niya. Casual na sinulipan ni Margaret ang suot na relo. Tapos ng araw ng trabaho, umuwi na kayo't magpahinga. Nakangiting sabi ni Margaret sa mga empleyado. Tuwang-tuwa naman na umalis ang mga ito. Muli siyang humarap sa mag-ina. Unang umalis ang walang nagawa na si Divina. Si Cristal ay nilapitan siya. Kahit anong gawin mo, hindi kita matatanggap bilang pamilya. Sino ba nagsabing kailangan ko ng pagpapanggap mo at pagtanggap nyo? Para itong batang buwisit na nagpadyak at tumili. Nasisiyahan na naman itong panoorin siya. Sana hindi na lang dumating sa buhay namin. Sana habang buhay ka na lang naging pulubi. Sigaw pa nito, bago mabilis na umalis. Nakangiti niya itong pinapanood. Tingnan mo nga naman ang buhay. Hindi mo masasabi ang dalang sorpresa. Nang makauwi ng bahay ay sa kwarto ng ama ang diretsyo ni Margaret. Nakangiti niyang inayos ang kumot nito. Papa, gagawin ko ang lahat para sa kumpanya. Gusto kong bukod sa matagumpay yun ay makatao rin. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Hinalikan niya ito sa noo bago tuluyang lumabas ng silid. Kinaumagahan ay nagtataka pa si Margaret nang walang maabutan sa ibaba hanggang sa lapitan siya ng kasambahay. Good morning po, ma'am. Nasaan sina Tita Divina at Cristal? Tanong niya. Kanina pa po sila umalis, ma'am. Sagot ng kasambahay. Ninitian niya ito. Si Papa ho. Nasa garden po. Sige, salamat. Doon siya dumiretso.
Naabutan niya ang ama na nakaupo sa silya at nakatanaw sa malayo. Nginitian niya ang private nurse nito. Papa, papasok na ho ako. O sige, mag-iingat ka ha. Oho, kapag umuwi ho ako mamaya, sabay tayo maghapunan. Nakangiti itong tumango. Siya nga pala anak, pagpasensya mo ng tita at pinsan mo. Sanay na ho ako kina Cristel at Tita Divina. Matatanggap ka rin nila. Tumango siya. Mauna na ho ako. Lulan siya ng kotse nang tumawag ang sekretaryo. Hello, Secretary Von? Remind ko lang po ang first meeting niyo with the board ngayong umaga. Nakasakay na ako papunta dyan. Ingat kayo, Miss President. Nang ibaba ang cellphone ay napansin niya ang kanina pang sumusulyap na driver sa side mirror. Manong, may problema ho ba? Ma'am. Para kasing kanina pa po may sumusunod sa atin eh. Lumingon naman si Margaret sa bintana. Lumuwag lang ang paghinga niya ng matanawang kumpanya. Natanaw niya rin ang sekretaryo na naghihintay sa labas, kaya mas lalong nabawasan ang kanyang pag-aalala. Nang huminto ay pilit siyang ngumiti rito. Bumaba siya ng kotse habang ito ay bumabari ng hagdan para salubungin siya. Hanggang sa may lumangit-ngit na gulong, tila nagpreno. Sabay-sabay silang napalingon sa humintong motor. May dalawang lalaki mula roon. Ang isa sa likod ay may hawak na baril na nakatapat sa kanyang pwesto. Margaret! Sigaw ni Von. Mabilis itong bumaba. Ngiting-ngiti si Divina at Cristel habang nasa loob ng conference room. Siguradong hindi na darating yon. Siguradong wika ni Divina. That's for sure, Mommy. Tumayo ang ginang na ikinatingin ng mga board members dito. Hindi ko alam kung bakit wala pa rito ang ating presidente. Palibhasa, wala siyang alam tungkol sa work ethic. Kaya ako nang humingi ng dispensa sa inyo. Bakit kasi hindi ikaw ang ipinalit ni Mr. Guillermo sa pwesto niya? Tanong ng isa. Natawa si Divina kunwari. Hindi ko rin alam. Hanggang sa bumukas ang pinto ng silid. Naroon ang isa sa sekretary ng board member. May shooting incident po sa ibaba. Si Ma'am Margaret po ang tinamaan. Nagkatinginan ng mag-ina at sabay lihim na napangiti. Bago lang kunwaring nag-alala ang naging reaksyon. Ano nangyari sa pamangkin ko? Nagmamadaling lumabas si Divina. Wait for me, Mommy! I need to see if my cousin is okay. Habol ng anak. Nagmamadali ang mag-ina sa hallway ng ospital. Von, ano nangyari kay Margaret? Nakayukong tinuro nito ang pinto ng kwarto. Makahulugang nagkatinginan ng dalawa. Okay lang ba ang pamangkin ko, ha? Iyak-iyakan ni Divina na may hawak pa na panyo. Sabay ang mga ito na pumasok sa tapat ng isang silid. Naabutan ng mga ito na nakatalukbong ng puting kumot ang katawan ni Margaret. Margaret! Margaret! Umiiyak ang mag-ina ng walang luha. Tumayo pa ang mga ito sa tabi ng kama na para bang totoong nagdadalamhati. Hanggang sa seryosong tumapat si Divina sa tenga nito. Kami na maghahatid sa'yo sa impyerno. Ah! Napahiyaw ito sa pagkabigla ng bumangon ng basta ang katawan. Nahulog ang kumot sa mukha ni Margaret at naroon siya nakangiti sa tigalgal na mag-ina. Kayo nababagay doon. Sambit niya. Buhay ka pa? Takot na tanong ni Cristel. Buhay na buhay. Divina! Sabay na lumingon ang mag-ina kay Alfred na alalay ng sekretaryo sa paglalakad. Kuya! Paano niyo nagawa to sa anak ko? Sa pamangkin mo, Divina. At parang kapatid mo na, Cristel. Kuya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ito po, Divina. Mukhang alam niyang sinasabi ninyo. Hawak-hawak ng dalawang pulis ang lalaki na nahuli ng binata kanina. Siyang lalaki nagtangka sa buhay ng presidente ng kumpanya. At inutos niyo yon, tita. Sagot ni Margaret na bumaba mula sa kama. Nagmamadaling nagbaling ito sa kapatid. Hindi, kuya. Magpapaliwanag ako. Wala kang dapat pagpaliwanag pa. Tapos na ang pasensya at pagkakataon ay binigay ko sa inyo na mag-ina. Kung hindi niyo matanggap ang anak ko, hindi ko kayo matatanggap. Lumabas ang mga pulis at dinakip ang mag-ina. Sandali lang! Sandali lang, Kuya Alfred! Sigaw ni Divina habang palabas. Mommy! Uncle, don't do this!
Sunod ni Cristel. Nang matahimik ay nilapitan ni Margaret na walang kahit na anong galos ang ama. Papa, ayos ka lang ba? Oo, ayos ka lang ba anak? Oo, Papa. Kung hindi ka nila matatanggap, hindi ko rin sila hayaang maging parte ng buhay natin. Lalo na't, ngayon alam ko nang si Divina ang kumuha sa'yo nung sanggol ka pa lang. Sinadyatan niyang pabayaan para masolo nilang kumpanya at lahat ng meron ako. Nangangako ako ngayon na hindi na yung mauulit. Wala na makakapanakit sa'yo anak. Naiiyak na napangiti si Margaret bago niya niyakap ang ama. Nakulong ang tiyahin at pinsan sa pagtangka sa buhay at pagkidnap sa kanya. Patuloy naman siyang nag-aral at nagtrabaho para magampanan ng gusto ang posisyon at para ituloy ang tagumpay ng kumpanyang nasimula ng ama. Katuwang si Von na hindi siya pinabayaan kahit kailan. Silang mag-ama ay pareho ng masaya nang matagpuan ng isa't isa. Hindi makapaniwala si Margaret na noon ay palaboy-laboy lang siya. Umaasa na makikita ang tunay na pamilya. Ngayon ay dininig na ng hiling niya nang makita ang ama at makasama ito sa hirap man o ginhawa. Matagal man sila nagkawalay, ngayon ay dumating na ang sandali nilang pinakahihintay. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!